Ito po ang patunay mga kababayan ng isda po ay nahuhuli po sa sarili niyang bibig. Panoorin po natin itong video ni VP Sara dahil meron po siyang ginawang pag-amin dito mga kababayan. Pakinggan niyo pong mabuti yung sasabihin niya, especially po dun sa pinakahuling parte ng video. Dahil meron po siyang inamin na talaga namang pong big deal ito mga kababayan. Patungkol po dun sa video ni alias Rene. Pakinggan po natin. What's your reaction to alias Rene recanting his previous statements against you, your father, and Pastor Kibuloy, and now he allegedly said, or actually stated na binayaran siya ni Senator Risa Hontiveros, ma'am? Yes, that is a very serious accusation, and it should be answered clearly kung ano ba talaga ang nangyari. And kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yon para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din ng korte. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? In fact, merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya pinatira ni Senator Hontiveros. Ayun mga kababayan, maliwanag naman po yung sinabi niya. Sabi niya, malinaw, nabasa na daw po niya yung affidavit ni alias Rene bago pa man nagsapubliko si alias Rene. Pakinggan po natin ulit yung parting yon ng inyo pong marinig muli yung kanyang pag-amin. Sabi niya, nabasa niya yung affidavit ni alias Rene bago pa nagsapubliko si alias Rene or bago pa lumabas yung video ni alias Rene. Pakinggan po natin ulit. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? In fact, merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko ng ICC. Ngayon mga kababayan, sa pag-amin na yan ni VP Sara na nabasa na niya yung affidavit ni alias Rene bago pa man ito nagsapubliko, ibig sabihin ito ay dalawang bagay mga kababayan. Una, either kilala niya yung mga taong nasa likod ni alias Rene or humahawak kay alias Rene, or sila mismo, paparte siya sa mga taong humahawak or nasa likod ni alias Rene. Kasi nabasa niya po yung affidavit eh. So it's either may nag-abot sa kanya ng kopya ng affidavit ni alias Rene na yung mga taong humahawak kay alias Rene or siya mismo ang nakakausap kay alias Rene at si alias Rene mismo ang nag-abot ng kopya ng kanyang affidavit kay VP Sara. So malinaw mga kababayan. Sinabi naman ni VP Sara, inamin niya na nabasa na niya yung affidavit ni alias Rene bago pa man lumabas yung video ni alias Rene sa publiko. Malinaw po na sinabi ni VP Sara. So, ibig sabihin nga nito, kilala ni VP Sara kung sinong humahawak kay alias Rene. And bilang siya Vice President, alam naman niya na hinahanap ng PNP or ng NBI si alias Rene. Bakit hindi siya makipagtulungan sa NBI at PNP? Kung ganun confident naman pala sila na totoo at tama yung sinasabi ni alias Rene. Hindi po ba mga kababayan? 16 days na po ang nakakalipas mga kababayan pero hindi pa rin po lumalabas si alias Rene sa media. At hindi pa rin siya pumupunta sa korte para doon formal na bawian ang kanyang mga sinabi sa Senate hearing ni Senator Risa Hontiveros at doon formal niyang isubmit ang kanyang affidavit. Hindi siya nakikipagtulungan sa otoridad, sa PNP or sa NBI. 16 days na po ang lumilipas mga kababayan. Pero ito, si VP Sara, nabasa na raw niya yung affidavit. Paano niya nabasa yon? Ibig sabihin, kilala niya yung mga taong humahawak kay alias Rene or sila mismo. No, yung po yung na-formulate natin na idea. Yung po yung opinion na nabuo sa atin, sa utak ko, nung narinig ko yung pag-amin na yan ni VP Sara, paano nangyaring nabasa mo ang affidavit, hindi pa man lumalabas sa publiko si alias Rene? Paano nangyari yon? Hindi po ba mga kababayan? At ganong may affidavit na pala na pinirmahan. Bakit hindi dalhin sa korte? 16 days na. Si Senator Risa po ay nakapunta na ng NBI for investigation para habulin ng mga vloggers at si alias Rene. Bukod sa NBI, pumunta na rin po siya sa DOJ. Nag-file na rin po siya ng criminal complaint if I'm not mistaken. Basahin niyo po itong post na ito.
So, 3 ahensya na po ng gobyerno ang tinap, no? Ang pinuntahan ni Senator Risa Hontiveros, DOJ, NBI, PNP, para tulungan siya, no? Na maisuwalat sa publiko ang totoo. Pero si alias Rene, kahit isang ahensya ng gobyerno, kahit sa korte, hindi pumupunta para patunayan ang mga akusasyon niya laban kay Senator Risa Hontiveros. Mga kababayan, kayo na lang po ang humusga. Si BP Sara, nakakadismaya talaga, no? Nabasa mo yung affidavit ng tao na hanggang ngayon hindi lumalabas? Then ano pala yun? Tsaka paano mo nabasa yun? Ibig sabihin na to, nakikipag-ugnayan ka sa mga taong humahawak kay alias Rene or kayo mismo ang humahawak kay alias Rene kasi nabasa mo yung kopya ng affidavit niya eh. Hindi po ba mga kababayan, kung totoong may affidavit, no? Parang ang hirap na talagang magtiwala sa mga Duterte ngayon eh. Kay VP Sara in particular. Kung maalala nyo dati, nagpa-press ko niya, sabi niya may ilalabas siyang video. May ilalabas daw siyang video. Proud na proud, no? Ang mga DDS, proud na proud noon. Lagot kayo kay VP Sara, may ilalabas na video. Pero ano, lapas na yata ng 1 taon or mag-iisang taon na simula nung sinabi niyo hanggang ngayon, wala pa rin nilalabas na video si VP Sara. At para saan yung video na yun? Hanggang ngayon, hindi pa rin niya napapatunayan yung threat sa buhay niya. Hindi siya nakikipagtulungan sa NBI. Tapos ngayon, may affidavit siyang nabasa ni alias Rene ng taong hindi lumalabas. Hindi nagpapakita sa korte, hindi nakikipagtulungan sa NBI, sa PNP para patunayan yung mga akusasyon niya laban kay Senator Risa Hontiveros. Samantalang si Senator Risa Hontiveros, DOJ, NBI, PNP na ang kanyang pinuntahan para lang maipakita, maipaalam sa publiko na siya yung nagsasabi ng totoo. Nasaan si alias Rene? Kung nabasa ni BP Sara ang affidavit ni alias Rene, bago pa man ito nagsa publiko, ibig sabihin kilala niya talaga kung sinong humahawak or kung sinong nag-uutos, kung sinong hindi natin alam kung tinatakot si alias Rene. It's either kilala niya or sila mismo. Paano nangyari yun mga kababayan? Hindi ba tayong magtataka doon? Alam niya, nabasa niya yung affidavit bago pa man nagsa publiko si alias Rene. Ibig sabihin nito, alam niya na may ilalabas na video. Bakit sa social media niyo inilabas yan? Nasaan na yung signed affidavit ni alias Rene? Bakit hindi niyo dalhin sa korte? Ayan o, nilalabanan kayo ni Senator Risa. Sinampahan ng reklamo sa NBI para maimbestigahan, nagsampa pa ng complaint, no, sa DOJ. Tapos lumulog pa sa PNP Davao para ipaalam sa publiko, patunayan sa publiko na siya yung nagsasabi ng totoo. Pero si alias Rene, ni isa sa mga tamang dapat gawin, sa mga dapat na tamang gawin, hindi niya ginawa. Hindi siya pumunta sa korte, hindi siya pumunta sa media, hindi siya pumunta sa NBI, hindi siya pumunta sa DOJ, hindi siya pumunta sa PNP para labanan si Senator Risa Hontiveros. Tapos ngayon sasabihin ni BP Sara may affidavit. Ano yun? Yun naman pala bakit hindi ikaw mismo magsabi? Vice President ka, mas mapoprotektahan mo si alias Rene kung nagsasabi siya talaga ng totoo. Bakit hindi mo ilaban? Di ba mga kababayan? Bakit hindi nila ilabas si alias Rene? 16 days na po ang nakakalipas if I'm not mistaken. Ito lang masasabi ko mga kababayan. Kapag si alias Rene ay hindi lumabas, si Michael Murillo alias Rene ay hindi lumabas at nagsimula ng impeachment trial or matapos na ang buwan ng July at hindi pa rin lumabas si Michael Murillo or alias Rene, hindi lumabas at natapos ang buwan ng July, ibig sabihin lang nito, in my opinion, takot din mismo ang mga taong humahawak kay alias Rene na baka pag nilabas nila ito sa korte or sa media, bigla itong magsabi ng totoo na maaring may doubt sila kay alias Rene na baka ito'y magsabi ng totoo na siya'y tinatakot or merong humahawak sa kanya at inuutusan siya or tinatakot siya na magsinungaling kung sino man yung humahawak sa kanya. Yan po mga kababayan ang sana panghawakan nyo. Kapag si alias Rene ay hindi lumabas at nagsimula ng impeachment trial or matapos ang buwan ng July or never nang lumabas, ibig sabihin lang nito kasinungalingan ng mga sinabi ni alias Rene dahil hindi nila kayang dalhin sa korte at sa otoridad para ipanglaban kay Senator Risa Hontiveros. Kung hindi lalabas si alias Rene hanggang sa matapos ang July, ibig sabihin lang nito may doubt, may pangamba ang mga taong humahawak sa kanya na maaring mag-flip ito at magsabi ng totoo at tamang katotohanan. Which is, in my opinion, yung sinabi niya sa Senate hearing ni Senator Risa Hontiveros. Sa ngayon, mas pinaniniwalaan ko yon. Ngayon, kung hindi nila mailalabas si alias Rene para gamitin yung kanyang pagbaligtad na testimonya
laban kay Senator Risa Hontiveros. Ibig sabihin lang nito, propaganda lamang yon, pang-iintriga, at ibig sabihin lamang nito, may doubt sila na baka si alias Rene ay magkaroon ng chance or opportunity na kapag humarap ito sa media ay magsabi ng totoo. Siguro siya ay tinatakot or may nag-uutos sa kanya para siraan si Senator Risa Hontiveros. Yon mga kababayan ang naiisip ko dyan. Itaga niyo yun sa bato. Pag hindi yan lumabas at matapos ng buwan ng July, malamang sa malamang tama po yung kutob ko na kahit mismo mga taong humahawak sa kanya, mga taong nasa likod niya ay takot dahil baka magsabi talaga si alias Rene kung ano ang ginagawa sa kanya, kung meron bang ginagawang panggigipit or pananakot sa kanya. Hindi po ba mga kababayan? Nakakapagtaka lang talaga na alam na pala ni VP Sara na may lalabas na video, na may affidavit na pala, nabasa na daw niya eh. Bakit hindi pa niya hinimok na pumunta sa korte? Bakit sa social media pumunta? So ano to, tanim intriga na naman? Black propaganda? Intriga lamang dahil alam nyo na may mga naniniwala sa inyong mga DDS? Wala. Hindi talaga kayo mananalo kay Senator Risa Hontiveros dahil ang panlaban niya, ebidensya at katotohanan. Kaya confident siyang humarap sa DOJ, sa NBI, at confident siyang lumapit sa PNP dahil alam niya na tama at totoo ang hawak niya, katotohanan ang panglaban niya. Kaya malakas ang loob niya na dumulog sa mga ahensya, iba't ibang ahensya ng gobyerno para labanan itong si alias Rene. Si alias Rene, 16 days na po, hindi pa rin lumalabas. So, paano tayo maniniwala sa kanila? And magtataka nga po kayo, paano nagkaroon ng kopya or paano nabasa ni VP Sara yung affidavit ni alias Rene bago pa man ito lumabas sa publiko? Hindi po ba nakakapagtaka yun? Hindi po ba mapapaisip ka siguro kilala mo yung mga taong may hawak kay alias Rene? Or, pwede natin siyang tanungin, isa ka ba sa mga taong may hawak kay alias Rene? Dahil nabasa mo yung kanyang affidavit eh. So it's either may ugnayan kayo ni alias Rene, nakakapag-usap kayo, or kilala mo yung mga taong may hawak kay alias Rene. At bakit hindi nyo madala sa korte si alias Rene? So, yan lang ang may iwan ko sa inyo mga kababayan, kayo na humusga. Pag hindi lumabas si alias Rene at natapos ang buwan na ito, or never na siyang lumabas, ibig sabihin, kasinungalingan, pang-iintriga, black propaganda lamang ang video na inalabas niya. Ibig sabihin, takot din sila na kapag inilabas nila si alias Rene sa publiko, sa media, sa korte, magsabi talaga ito ng totoo. Na siya inutusan lamang, tinatakot or whatnot, or kung ano pa man, yun po ang aking naiisip dyan. No? Siguro, yun ang mangyayari, kaya takot silang ilabas si alias Rene sa publiko. Kayo na po humusga mga kababayan. Bakit ang Vice President, na ngayon nasa abroad na naman, ay nakitang affidavit ng isang testigo na hindi lumalabas at pumupunta sa korte para patunayan ang mga sinabi niya? Bakit ang Vice President ay nabasa ang affidavit ng isang testigo na nagtatago, na sinasabing natatakot siya, na sinasabing may banta sa buhay niya? Bakit nakita yon at nabasa ni VP Sara mga kababayan? Kayo na pong humusga, kayo na pong bumuo ng mga tanong sa isip nyo, at kayo na rin po ang mag-analyze ng mga bagay-bagay. Grabe. May mga tao talaga na maduming lumaro. May mga tao talaga na talagang nakakaadwa mga kababayan. Hindi kayang lumaban ng patas, no? On the other hand, si Senator Risa Hontiveros, hinaharap niya kayo sa DOJ, sa NBI, sa PNP. Nilalabanan niya kayo sa proper venue. Hindi niyo siya kayang tapatan. Dahil siguro, puro kasinungalingan nga ang panlaban nyo, at si Senator Risa hawak niyang katotohanan. Tsaka yung sinasabi ni alias Rene na kinu-urge lang, binayaran niya mga testigo, bakit siya lang yung lumabas? Bakit yung ibang testigo na nasa ibang bansa, no? Yung nakalimutan ko yung pangalan nila eh, may nakabase sa Amerika, may nakabase sa Japan, bakit hindi sila magsalita, no? At sabihin na totoo yung sinasabi ni alias Rene. Hindi po ba mas dapat malakas ang loob nila kasi nasa labas sila ng bansa? Kung totoong tinakot sila at binayaran ni Senator Risa Hontiveros, hindi ba dapat mas confident sila at mas matapang sila na sabihin yon dahil nasa labas sila ng bansa? Pero hindi si alias Rene lang ang nagsasabi nun. So kayo na lang pong humusga mga kababayan. Ako, mas naniniwala ako kay Senator Risa Hontiveros na siyang may hawak ng tama at katotohanan dito. Dahil hindi nila kayang ilabas si alias Rene at hindi nila kayang
patunayan sa korte at hindi nila kayang lumapit sa mga ahensya ng gobyerno para patunayan ang mga akusasyon ni alias Rene. Kayo na lang humusga mga kababayan, talaga namang nakakaumay ang maduming laro na ginagawa ng ibang grupo mga kababayan. Salamat po sa panonood.